ang madalas na oops, okay. So the meeting is being recorded daw. Okay, Oo. lalabas ba ito sa ano? Sa YouTube. Sa YouTube o ano? Okay. Alright. Anyway, since alam ko ang laging napapag-usapan natin dito has to do with discipling. Like last time, napag-usapan natin 'yon. Ano ba yung mga pwedeng gawin para patuloy yung issue ng discipling kasi at the end talaga yun ang trabaho natin is to make disciples Actually, I was talking to someone several days ago at of course napapag-usapan yung mga iba't ibang approach ng mga tao regarding sa church, di ba? Pinag-uusapan yung issue ng mega church, pinag-uusapan yung issue ng house church. And at the end talaga, sabi ko nga, ang issue natin ay making of disciples. Pag minsan kasi nagkakaroon ng mga discussion and at the same time disagreements na sinasabi na mas maganda ito, mas mabuti yon. Pero on a personal level, ang tanong talaga sa bawat isa sa atin ay, am I making disciples or not? Di ba? Yun talaga dapat ang tanong ko sa sarili ko whether I am leaning towards a mega church or a house church or a cell church or traditional church, whatever it is, di ba, na sistema, ang tanong ko dapat sa sarili ko pa rin on a personal level ay, am I making disciples? Di ba? Am I reaching out to the lost? And am I training those that I have brought to Christ so that they too will become uh, disciples and will also make disciples. Di ba? Kaya ang ano nga natin is making disciples that will make disciples. So as we continue to study about discipleship, actually there is something new na natutunan ko about discipleship, especially in the New Testament. Kasi nga napapag-usapan natin yung lalo na yung kung paano pinili ng Panginoong Jesus yung 12 alagad. And ang napaka-amazing sa atin yung fact na during that time nung nagtawag na si Jesus ng mga alagad, it's so amazing kasi sinabi lang ni Jesus sa kanila na, "Come follow me, I will make you fishers of men." Ang alam natin, according to records nga, is that they dropped everything, di ba? They dropped everything and they followed Jesus Christ. And ang nasa isip natin, of course, at that time was that, wow, I wish I could be just like that. Di ba? Na I will drop everything and then I will follow this person who called me to make me fishers of men. And then I was listening and watching itong si Ray Vanderland who actually spent a lot of time with the Jewish Christians in Jerusalem in Israel. And he said based on his studies he learned na nung panahon pala na yon when they are speaking about a person becoming a disciple of a rabbi. Sabi niya, ang sitwasyon pala was like this. Sabi niya, being a rabbi was one of the highest, goal or ambition for for a Hebrew, for a Jew. Lalo na of course sa mga kalalakihan. That anyone who would like to be a rabbi
And sabi niya, an ordinary, an ordinary male would want to become a rabbi. Uh, uh, just like anything na alam natin, halimbawa sa kultura natin, sa kultura ng ng sports, 'di ba? Kung may height lang tayo at may athletic ability, lahat gustong maging basketballista, 'di ba? Kaya nga sa seminaryo, halos lahat ng mga ng mga lalaki doon naglalaro ng basketball, 'di ba? Kahit na hindi yung masyadong magagaling o hindi masyadong athletic, you will find in and everyone tries very hard, 'di ba? Na to be the best kahit na alam din na hindi naman magiging talagang PBA player, yeah. And it's because of that that pressure na kasi masyadong sikat sa atin ang basketball, di ba? Isa sa pinagmamalaki nga natin sa Pilipinas palagi, di ba, is we are the only Asian nation na mayroong professional basketball. At kaya ang basketball masyadong sikat sa atin. At yun nga, kahit na sino, kung may height lang at athletic ability, would not, di ba, would not reject an offer na maglaro ng basketball. Pero alam natin na hindi madali. Na hindi madali. Mahirap mag-basketball. Ibig sabihin, lalo pa, mahirap lumagay dun sa posisyon na you will do it professionally. Ako, nung high school, isa yan sa mga dreams ko sa buhay, maglaro professionally. A few times ay na hinga na ako na offeran ako na mag-try out sa mga schools, pero yun nga, si nanay at si tatay ayaw nila. So, hindi ako natuloy kasi yun pala, ang plano ni tatay at ni nanay, pag-aralan ako sa MBS. So, nung nasa MBS, nag-basketball pa rin, syempre. Kaya lang, yun nga, later on, I realized na ang tawag pala ng Panginoon sa akin, hindi yung gusto ko sana na maging basketballista. Ang tawag pala sa akin, maging pastor. And so, anyway, so ang pagiging pala at that time, during the time of the apostles, ang pagiging rabbi was sought after by men, by male by Jewish men. And ang problema nga lang is that hindi madaling maging rabbi. Kahit gusto mo maging rabbi, pero kung hindi ka naman, kumbaga, ni-recruit ng rabbi to to be under his wing for training, hindi ka magiging rabbi. Yeah? So, ang problema, napakadaming qualifications. So, ibig sabihin, aalamin ng rabbi kung ano ang status mo bilang anak, ang status mo sa community, ikaw ba ay smart, ikaw ba ay studious, ikaw ba ay morally upright, at kahit like I said, kahit na nasa puso mo na sana maging disciple ka ng isang kilalang rabbi doon sa area ninyo in particular, hindi ka pwedeng basta maging disciple ng isang rabbi. And so, pagka ikaw ay tinawag ng isang rabbi to be a disciple of him, ang mangyayari talaga sa iyo is that, wow, ano ito? This is a dream come true, kumbaga. So, I will drop everything and follow my rabbi. Kasi nga, ang rabbi kilala sa community. Kilala na ginagalang ng buong community ang rabbi. Okay? So, pag tinawag ka, ibig sabihin may nakita ang rabbi sa iyo na qualifications na ikaw ay merong potential to become a rabbi. So, he is willing to take you under his wings and train you to be a rabbi. Now, ang about Jesus Christ, of course,
si Jesus Christ, hindi naman siya lumaki na tinrain ng rabbi. Di ba? And so, for him to be a rabbi to someone else, ang tanong ay, paano nangyari yun? Di ba? Hindi naman siya trained rabbi eh. Hindi naman siya trained rabbi. Alam natin, he grew up as a carpenter. Di ba? Kaya nga nung siya ay nagsimula ng magturo, ano siya, he was mocked. Di ba? He was mocked by many. Lalo na doon sa kanyang ano. Kaya nga sinabi niya na ang isang propeta ay walang honor sa sarili niyang ano sa sarili niyang town. Kasi nga, minamock siya. Sinasabi na, sino ba ito? Hindi ba ito yung anak ni Jose na ang mga kapatid niya, di ba sa Mark chapter 6 sinabi, ito yung mga kapatid niya, And so sabi ni Jesus sa Mark chapter 6, I will not perform miracles here. Dahil nga itong mga tao na ito, walang pananampalataya. Yeah. But, nalakita natin na si Jesus nung nagtawag ng mga apostles, ng mga disciples, they all just dropped everything and follow him. Ang tanong sa atin ay ito, what triggered them to do that? Di ba? Samantalang hindi naman sila lumaki na nakita si Jesus. Kasi batang-bata si Jesus to be a rabbi eh. Para maghawag 30 years old lang eh. Just started the ministry. Kumbaga. Pero anong nakita nila kay Jesus? Well, kung pupunta tayo sa Acts chapter 1. Sige, open your Bibles to Acts chapter 1. Makikita natin sa Acts chapter 1 na nung namimili na ang mga apostles ng papalit kay Judas, makikita natin dito na makikita natin na ang qualification, okay? Ang qualification ay starting sa verse 21. Sa Acts chapter 1, verse 21. Sino nakakuha? Nakakita? Basahin ba, Pro? Sige, pakibasa. Therefore, these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us. From Okay, from the baptism of John to the day when he was taken up from us. One of these must become a witness with us of his resurrection. Okay. And they proposed, Joseph. Okay, Joseph, di ba? And Matthias. So, ano yung qualification na pwedeng maging disciple, maging apostle? Accompanied us. Well, hindi. Ano yung dalawang qualifications? Basically, na nagko-cover ng lahat. A witness and a witness. A witness to ano? Of Jesus' resurrection. Well, no, before that. Ano yung una? They were with the disciples. No. Verse 22. Anong sabi sa verse 22? Kailan From John the Baptist. Beginning Mula with Baptism of John. Okay. So, ang disciple na pwedeng pumalit kay Judas, dapat nakita yung baptism ni Jesus. Okay? So, ang tanong ito ngayon, ano nangyari during the baptism of Jesus? Matthew chapter 3. The heaven was open. Spirit of God descended like a dove, and the voice from God was heard. Okay. Hindi ba? Itong mga apostle na ito kasi, they were actually disciples of John the Baptist. Followers sila ni John the Baptist. Di ba? So, nung dumating si Jesus kay John para bautismohan, ang sabi pa nga ni John, di ba? Ay, ikaw dapat ang magbautismo sa akin. I am not worthy even to untie your sandals. Di ba? Pero ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 3, no, to fulfill all righteousness. Sige, bautismohan mo ako. And then, ang sabi ni John later on, according to the book of John naman, ang sabi niya, na sinabi ng Espiritu kay John, na kapag ka nakita mo itong mga bagay na ito, then, that is a proof na yung binautismuhan mo ay siyang ang Lamb of God who takes away the sins of the world. Yes. Di ba?
Na-witness ito ni John, na-witness ito ng mga apostles. So can you imagine? Nandun ka, binautismohan si Jesus, the heavens opened, bumaba ang Espiritu Santo as a dove, and a voice from heaven said, "This is my beloved Son." Nakita mo ito. Nakita mo ito na nangyari kay Jesus. And then, you're fishing, ha? And nangingisda ka, and then here comes this Jesus na nakita mo nung binautismohan siya kung ano nangyari. And then sabi sa'yo, "Come follow me." Anong gagawin mo ngayon? Ha? Di ba? You will drop everything. Yeah. You will drop everything so you can follow this person. Yes. Right? And so the disciples did. So here's another thing about discipleship. Na ang disciple, pagka tinawag ng rabbi, it is an honor for the disciple. It is an honor for the disciple. Kasi nga, biruin mo, nakita ng rabbi yung potential mo. Now, here is the thing about the disciples na tinawag ni Jesus. Okay? Kanina sinabi natin, 'di ba, na kung may potential ka, definitely na-recruit ka na. Itong sila Pedro, sila John, si James, si Andrew, hindi na-recruit. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi sila recruited, anong ibig sabihin nun? Come on, wag kayong mahiya magsalita. They were just placed aside or There you go. second rate. Hindi sila nakita ng potential, no? Mhm. Kaya nga fisherman sila eh. Hindi sila training to become a rabbi. And then all of a sudden, this person na na-witness nila ang baptism where the heavens opened and then God declared, "This is my beloved Son," calls them to be His disciples. Di ba? Mga tao na na-bypass ng other rabbis, ngayon, tinawag ni Jesus para maging disciple. Wow. Wow. Hindi ba? Yes. And so, ipamute muna si Brother Francisco, hindi ako makakonsentrate sa ingay. Ayan. Okay na. Okay na? Okay na. O nga, mayroong noise kanina. Okay, so imagine, they were bypassed by the other rabbis, and then Jesus came and called them to be His disciples. Well, before we go on, siguro we should take the time to make applications. Alam nyo, tayo mismo yung mga disciples na yan. Maaaring hindi natin nakita sa sarili natin na may potential tayo. Pero nung tinawag tayo ni Jesus para maglingkod, it's because He saw something in us. He saw something in us. Merong something special sa atin.
At mahal na mahal tayo ni Jesus. Yun nga ang dahilan kung bakit binigay niya ang buhay niya para sa atin eh. But we have to see ourselves as someone na nakikita ng Panginoon as someone special with potential that He loves so much. At yun mismo, I believe, ang naramdaman ng mga apostles nung first na tinawag sila ni Jesus to become His disciples. And the desire of the disciple is to become just like his rabbi. To become just like his rabbi. Di ba? Kaya nga, ang sabi ni Jesus, we are supposed to follow Him. Na later on, si Paul mismo ang sinabi na ang goal natin sa buhay in the Christian life is to become just like Jesus Christ. It is becoming just like the rabbi who called us to be his disciple. Yun ang goal ng isang disciple, to become just like his teacher. So, alam natin na ang mga apostles, marami silang nakita na ginawa ni Jesus. Nakita nila yung mga miracles ni Jesus. And I believe in their hearts, just like any disciple na tinawag ng isang rabbi to become a disciple, to become a follower, has that very deep desire in the heart to become just like the rabbi. Kaya pag tiningnan natin yung mga ginawa ng mga disciples when they were with Jesus, ang isa sa magandang example yung nasa Matthew chapter 14 eh. Sa Matthew chapter 14, mababasa natin dito yung feeding of the 5,000. Jesus just fed the 5,000. And can you imagine maging witness doon? Diba? Yung rabbi mo, from 5 loaves and 2 fish, pinakain yung 5,000 lalaki, hindi pa... Special requires a great mystery. Exactly. Hindi ba? Can you imagine witnessing that? Di ba? Well, of course, siguro, kung merong ibang mga disciples ng ibang rabbi doon at nagkaroon ng pagalingan, di ba? Di ba? Sige nga, sabi mo nga sa akin kung anong nagawa ng mo. Di ba? Mas magaling sa iyo yung rabbi ko. Di ba? Rabbi mo ba nagpakain na ng 5,000 from 5 loaves and 2 fish? Di ba? I'm just imagining yung mga joke natin sa Pilipinas, di ba? Di ba? Mas magaling sa iyo ang tatay ko o mas magaling sa iyo ang kuya ko or whatever it may be. So, can you imagine? The disciples of Jesus, at sabi nga ni Robert, saw this mystery, this miracle nga, di ba? This mysterious event na out of 5 loaves and 2 fish, pinakain ng rabbi nila ang 5,000 men, not counting the women and children. Can you imagine the desire in their hearts na nagsasabi na, oh my gosh, how I wish I could be just like my rabbi, able to do that. Well, in the same chapter, sa Matthew chapter 14, okay, pagkatapos pakainin ni Jesus yung 5,000, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, o sige, pumunta kayo sa other side of the lake. Nasa may western side sila ng lake, okay? Sabi ni Jesus, pumunta kayo doon sa other side of the lake. Okay, going to Bethsaida. Okay. Now, alam natin na ang nangyari habang habang sila ay papunta doon sa other side of the lake, sa Matthew chapter 14 pa rin, si Jesus hindi sumama sa kanila. Si Jesus umakyat sa bundok and more likely baka nga kita na from where Jesus was, nakikita niya yung nakikita niya yung lake, nakikita niya yung boat na sinasakyan ng mga alagad. And
ang nangyari, ang sabi sa verse 25, in the fourth watch of the night, even before that pala, ang sabi, after he sent the multitudes, he went up to the mountain, and then he said, but the boat was already many stadia away, battered by the waves, for the wind was contrary. Okay? Alam natin itong ano na ito, itong sitwasyon na ito. Nasa bangka sila, may dumating na bagyo. Malakas na hangin. Malakas na hangin. And habang sila ay nakaka-experience ng some kind of bagyo, sabi in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. Yeah. And when the disciples okay. Great. And so when the disciples saw him, anong sabi nila? Wow! Multo! Ayun, natakot sila lahat kasi this is the first time they ever saw someone walking on the water. So natakot sila. Ang sabi, they cried out for fear. And then in verse 27, ang sabi, but immediately Jesus spoke to them saying, take courage, it is I. Do not be afraid. Okay? And again, napakagandang mensahe na naman sa atin. Pagka ikaw ay isang disciple na nasa kalagitnaan ng medyo nag-aalala ka, hindi ko alam kung anong reason. May iba't ibang reason tayo sa ministry. Bakit pag minsan, di ba, na nag-grip tayo ng takot eh. Ang message ni Jesus palagi sa atin is, do not be afraid. It is I am here. Yeah? And so, remember yung desire ng disciple to be like the rabbi. Okay? So anong sinabi ni Pedro sa verse 28? Nakita niyo ba? Ano sabi ni Pedro sa verse 28? Go ahead, read. Kung sino gusto mamasa. Verse 28. Nahihiya lahat o nakamute lahat. Okay. Sa verse 28, ang sabi ni Pedro, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Command me. Yun ang term na ginamit ni Pedro. Utusan mo ako na lumakad sa tubig papunta sa iyo. Meaning, if you commanded it, it's because you want me to. Yun ang ano dun eh. Hindi ba yung I will just take the initiative. No, ang sabi niya kay Jesus, command me. That means you want me to. If you want me to walk and come to you, then I can be just like you. I can be just like you. And so in verse 29, ang sabi, and Jesus said, come. Inutusan niya si Pedro to come. And so Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Ang alam natin, si Pedro lang ang only human being. Fully human lang, hindi God. Si Jesus kasi fully man and fully God who walked on water, di ba? Pero si Pedro is the only fully human lang, not God, who walked on water. Because he obeyed the command of Jesus to come and walk on the water. He obeyed the command to come. So he walked.
it boils down to our obedience talaga to God. Di ba? Kaya lang, of course, alam natin ang istorya, hindi pa tapos, di ba? Hindi pa tapos. Kasi ang sabi dito, but seeing the wind, he became afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? So ang question sa atin is this: did Peter doubt Jesus? Tahimik kayo masyado. Lahat kayo nakamute. Did Peter doubt Jesus? At Hindi. that moment, he was He- carried because of the strong wave of the sea. Okay. But remember, he knew Jesus' ability. Yes. So, who did Peter doubt kaya? Yung wave of Sarili the sea. Ano, that's a good, yung sarili niya. His own self, yeah. Alam niyo, si Pedro parang tayo. Minsan nagdududa tayo kung kaya ko ba o hindi. It's not because nagdududa tayo kung kaya ba ng Diyos o hindi. Alam natin kaya eh. Yeah. Kasi alam natin walang imposible sa Diyos eh. Pero madalas, nagdududa tayo sa sarili natin eh. Kaya ko kaya? Lalo na pagka may mataas na alon. Sabi ni Jesus, why did you doubt? But of course, it could be also na nagduda siya na kaya siyang palutangin ni Jesus. Di ba? Pero remember, kasi ang desire talaga is, alam ko kung ano ang kaya ng rabbi ko, gusto ko maging kagaya niya. Pero pag minsan nga, ang tanong, kaya ko kayang maging kagaya niya? Kaya ko kaya? Do I have the faith that even in my weakness, dadalhin ako ng rabbi ko, ng master ko? Do I have that faith? Kaya don't doubt your master and don't doubt yourself. Kasi kung nakita niya ang potential sa'yo, may plano talaga siya para sa'yo. Kasi kaya kanya tinawag. Alam niya, meron siyang nilagay na sa'yo at gagawin pa para sa'yo. Kaya nga, hindi ba, ang sabi niya ay greater things will the disciples do. Greater things. And I believe, nung nakita ng mga apostles na nag-resurrect si Jesus from the dead, they truly believe that, na ganun ang gagawin nga ng Panginoon through them. And that is the reason why even after Jesus was gone, nagpatuloy talaga sila. Kaya nga nakarating sa atin ang gospel eh. Amen. But of course, they decided to obey at the command of Jesus. Kagaya nung sinabi ni Pedro, command me and I can walk. And so Peter obeyed the command.
nung sinabi ni Jesus, come. And he was able to walk. Kasi pag kinumand ni Jesus, ibig sabihin, pwede natin gawin. Gusto niyang gawin natin. And as disciples of Jesus Christ, we really must desire to be just like our Master. At ang lahat ng mga commands ng Master sa atin is for us to become just like the Master. Kaya nga dapat clear na goal natin sa buhay yan eh. Na gusto kong maging kagaya ni Jesus in everything. So I guess that's all that I have. I hope I wasn't too long. That's all I have for tonight. That's good. Good enough. Thank you, thank you. May tanong kayo, Yeah. mga kapatid. Prof, Oh, Prof, Robert, yes. Prof, yung... John po, Sinong mauna? John Byron po. Ako po Si muna. si Robert Chope, may tanong daw eh. Oh, si Robert, tapos sunod si John Byron, tapos mag-raise hand kayo. Ako And po. then, Prof, since ang topic natin is about Rabbi o yung teacher, Mhm. ang tanong ko yung nandun sa Matthew 23, 8 and 10, ang Okay. sabi ni Jesus, huwag kayong patawag na Rabbi o tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo o guro. Now then, parang susub ko rin dyan din sa talata na yan na parang kinunta ni Christ nung ma-encounter niya sa Nicodemus na tinawag niya naman na guro at Mhm. inacknowledge niya na guro. Yun lang po ang Mhm. tanong ko. Okay. Ano lang naman yun? It's a title para kay Rabbi. Pero as to recognize who the ultimate teacher is, Jesus lang yun, siyempre. Pero yun nga, tayo, hindi naman tayo nagpapatawag na rabbi, pero we are called to make disciples. At ang disciple na ginagawa natin, hindi natin disciple, siyempre, disciple ni Jesus Christ pa rin. Dahil si Jesus Christ ang rabbi. Kumbaga tayo ay mga, ang term na ginagamit ay under shepherds, di ba? Nasa ilalim tayo, ang talagang rabbi natin, si Jesus Christ. And we all want to become just like Him. Our soul pastor. Praise God, yes. Okay, sino yung kasunod? Si Pastor Jude. Ako po. Tama rin naman pong sinabi na magpatawag ng iba. Si Jesus, pwedeng tawagin siya lang kasi. Related po yan, Prof. Honest question po, yung parang highly theological, not hypothetical. Ang public ministry po ni Jesus, nabanggit niyo yung baptism sa Jordan, day 1. And then, prior to that, in the gospel, tinawag siyang rabbi ng isang lawyer. So, validated po yun na talagang rabbi si Jesus. Right, yes, of course. Yes. And verse 1, chapter 2 ng book of John, na Jesus, in day 1 in Jordan, in chapter 2, verse 1, in Cana. He was there, may witness doon, nandun si Mary at yung disciples. Then mayroong kasalan. Is that possible in your view, in your research na siya yung nagkasal? Kasi ang Jewish, ang nagkakasal rabbi. And he was there as a rabbi. Wala namang specific kung nakita na siyang nagkasal. But Right. there is a possibility na maaring siya yun ang nagkasal. Bakit siya nandun? Ano kaya Well, yeah, pwede tayong mag-speculate, right? Pero of course, it will remain a speculation lang natin. Yes. Ayan, kasi wala. So Right. The theologian maybe have some validity kasi wala namang nakalagay na ibang rabbi dun eh. Sa Jewish culture. Right. Yeah. Yun sa kanyang exposition sa Jewish culture, rabbi lang talaga nakakasal. Even at our Right. time. Yes. So, hindi po yan bro ang aking view. Yung akin pong dagdag na katanungan. You find in your research in day 2, in day 1 in Jordan, in day 3 in Cana. So in day 2, where did he go and what did he do? Wala akong makitang research anong ginagawa niya yung day 2 na yun. Kasi day 3, lumundag sa day 3.
Yeah. Well, again, where the scripture is silent, we are silent. Tama. Mayroon ba possibility na alam ng Google yun? Yeah. If Ano it's dyan na, yeah, pero of course, if it is not in the scripture, it will remain as speculation. Yes. Yeah. Yeah. tama yun. Thank Kasi you, bro. Thank you. mahirap maghirap tayo yung pag minsan nagkakaroon ng opinion, minsan ibang miyembro tinitik nila yun as a doctrine eh. Yan hindi. Right. Kaya pag wala tayong biblical biblical Yung evidence or proof or statement, mahirap Kasi sabi magbigay lang ng umattend lang sila eh. Hindi naman sinabing sila nag-lead eh, 'di ba? right. They attended. So hindi sila nag-lead. Ngayon pag nagkaroon na tayo ng opinion, doon tayo sa opinion nagkakasira kasi Right. Kaya nga dapat i-label siya as it is. It's a speculation, Mhm. not a biblical Brother Teddy, steady sa maraming sinodan yan eh. Maraming magandang- puso nyo, parang Ohio din. Oh, Ted, kumusta na, Magandang Ted? hapon. Mabuti Naku, din malamig naman. din kayo dyan sa inyo, ano? Minus 30 lang. Lamig, no? Oh, naku, I've been there during this time of the year. Minus Yep. 30. Minus 30. Don't come in Mahawig pa si February. Charlie. Medyo mabigat-bigat. Ang labanan Oo. kapag ka February. Last week of Ay. January, February, medyo... Hanggang March pa nga di ba? Yeah. Hindi, March, okay na. Mga minus 10 na lang yan. Kasi Brother Teddy lalong pumuputi eh, nakukulong sa Namumuti sa yelo eh. Ah, Meron lang akong doon sa mga part ng mga discussions kanina because you're talking more about following Jesus and yung mga part ng mga miracles nabanggit natin kanina, feeding of the 5,000 and somewhere else Jesus walked on the water. Bali this time nagpo-focus ako dito sa ng gospel and doon sa mga especially doon sa sa simula ng ministry ng Panginoon. Mhm. And I'm really looking at those na mga part ng kanya miracles na it is intentionally on purpose kung bakit ginagawa niya mga bagay nito and he's leading his disciples to dito sa mga miracles na to is done in purpose. Like for example doon sa calling ni Peter, I will make you fishers of men, sabi nga doon sa nabanggit kanina Mhm. Ang site ng miracle yung nakahuli sila ng maraming isda Yeah. and sabi ni Jesus Christ, I will make you fishers of men. The miracle that you saw today is a miracle of your life. Kaya nakita natin sa mga sumunod na story ni Peter, siya yung nangunguna doon sa preaching of the gospel. And sabi nga, caught multitudes. Mhm. Thousands of people. So, it seems like that the miracle is intended as a prophecy for Peter's ministry in the coming days. Yung nabanggit natin doon sa feeding of the 5,000, ang nakita ko doon yung it is done in purpose Sabi nga, tinanong niya lang ang kanyang mga alagad kung may magagawa sila because he is testing them about the miracle that he is going to do. Right. Sabi nga, lumakad siya sa tubig and he's also testing Peter doon sa time ng paglakad niya sa tubig. At ang nakita ko sa mga readings, siguro reading between the lines, ay Jesus is testing them on their familiar territories. Mhm. Which sometimes we are very familiar with our territories and we are being tested. What kind of faith na may pakikita mo in your familiar territories that you will be able to do, na kaya mong gawin, na kaya mangyari? Or what kind of thing that you can do in your familiar territory
na hindi mo kayang gawin pero kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Aha. I don't know, pero siguro reading all throughout this mga setting na ginagawa ni Jesus Christ, for possibly laging merong purpose bakit niya ginagawa ito. And most of them is on their own familiar territories. Sabi nga ni Peter, magdamag na kami ng isda, wala kaming huli. Well. Just give me a chance. Ihulog mo ulit. Mhm. And ang tugon ni Peter, okay, because you say so, okay, let's do it. Parang yung pagsunod ni Peter hindi pa talaga masyadong doon, pero yun nga yung a challenge in the familiar territories na sinasabi ng Panginoon na, yeah, you know how to fish, you know the sea, you're familiar with the sea, but there's something that you need to know. Parang it is a test of faith in your familiar territories. Yun lang ang tanong ko ang tanong ko ay ano yung mga siguro mga tests of life na pinagdadaanan natin within our familiar territories na nagbibigay sa atin ng courage to do things dahil alam natin na God can do something within that familiar territory, and God can use us to do this and make His own miracle in behalf of us. Right. Actually, that's a good question for all of us. Kasi nga, pag minsan, meron tayong thinking na iba yung sa kanila, iba yung sa akin. Pero as you said, sa familiar territory na bawat sa atin, dun mismo merong gagawin ng Panginoon at kayang gawin pa rin. Yung sa libro ni F.F. Bruce, I believe, or A.B. Bruce ba yun? Yung title na The Training of the 12, sabi niya, everything that Jesus did was so He could train the 12 to be the kind of people that He wanted them to be. Kaya in any situation na may ginawa si ang laging unang target talaga ni Jesus ay hindi yung crowd. Ang unang target niya palagi yung 12. Kasi nga, yun nabanggit ni Ted, it is specifically a test to them that has to do with their training. Kasi part ng training natin talaga palagi test di ba? Maski sa school, di ba? Pumasok ka, ite-test ka para malaman kung ano yung alam mo at malaman kung ano yung hindi mo pa alam. And yun nga, ang mga test ni Jesus sa atin are all in a practical way sa anumang setting nandun tayo. Kaya mahalaga lagi na tinatanong natin ang sarili natin ay in anything na nangyayari sa buhay natin. Sa ministry, halimbawa nagkasakit. Ang tanong ko sa sarili ko palagi dapat ay how can I become more like Christ as a result of this sickness? Yeah? O kulang ako sa pera. Ang tanong ko pa rin ay how can I become like my rabbi, Jesus Christ, as a result of this testing sa finances? Yeah? Relationship sa asawa. May problema. How can I be more like Christ in this issue na hinaharap naming mag-asawa? Relationship sa anak. Ganun pa rin. Laging dun lagi uuwi. Making sure na alam natin yung ultimate goal natin sa buhay dito sa lupa. And that is to become more like Christ each day. And that is very clear in the scriptures, lalo na sa mga writings ni Apostle Paul, na ang goal ng Christian life is so that we may become just like Jesus Christ dito sa lupa. Dito sa lupa. Amen. Ano po yung nabanggit mo kanina, Prof, na Jesus was
training the 12 according to F.F. Cruz. What is in the Bruce. mind of Jesus? Why particular ang 12? Why not 11 or 15? What do you think is the mind of Jesus? Yung 12? He is Well, very of specific course, in that. iba't iba ang ano ng ang general ano diyan, ang general consensus ng mga scholars is the general thinking from the Old Testament. Na the 12 merong yung 12 tribes. tribes, di ba? From the very Okay. beginning, ang plano ng Diyos ay 12. And So, so, mayroong pinaguhugutan siya sa Jewish right, culture. right. Yeah, yun ang nakikita natin na pattern in the Bible na yung Thank number you. 12 ay significant sa Panginoon, kumbaga. So, when he chose the 12, yun nga, it's not a surprise na 12 ang pinili niya and not 13 or 14 or 15. It coincides with the original plan niya from the Old Testament about the 12 tribes. Yeah. Okay, nag-raise hand si Mon bago si Brother Teddy sunod. Baka sunod natin sino pa yung susunod? Jack. Brother Mon, and then Brother Teddy, and Brother, make it a brief questions or comment. Mon, Sino na? ikaw, Mon. My question is this regarding discipleship. Yung tinatawag nating yung leader, meron siyang about disciples. To what extent, kasi sometimes may mga leaders na they are making themselves as Christ. Kaya lumalabas yung tinatawag natin mga Christology. Ang pangalan nun, Kibuloy. Parang ganon. Kagaya of Christ yun, di ba? Oh, yeah. Ganon din ang problema nun, yung Right. gumagawa ng maraming Kristo sa loob ng disciple, na parang bagang authoritative na sila, na parang Panginoon na sila kung titignan mo sa pag-utos ng kanilang mga disciple. So, Right. up to what extent na dapat ba tayo maging disciple among the disciples? Ano ba ang dapat nating maging modelo? Well, ang modelo natin Kagaya nga ni Kristo ba? Right. Saan ba yun? Sa character o sa kanyang authority? Well, I believe it's more of the character the character. Kasi even si Pablo, hindi ba, yun ang sinabi niya sa mga sinulatan niya sa Corinthians. Sinabi niya sa Corinthians 11, I believe, sabi niya, follow me as I follow Christ. Di ba? Sa Philippians chapter 3, inulit din niya yung same statement. Sabi niya, follow my example and also the example of others. Di ba? The example of others na nakikita ninyo na sumusunod din kay Kristo. So, I believe it has to do with yung character sa buhay natin. That we become just like Jesus Christ. Kasi, pagka ang pinag-usapan natin ay halimbawa yung miraculous ability, hindi nabanggit ni Pablo yun kasi pag binasa mo lahat ng mga teaching ni Pablo about how to live this life, it all has to do with how we live our lives in relation to other people. First of all, in relation to God, and in relation to other people. Lahat ng mga command actually has something to do with that. How are we relating to other people? So it really has to do with character. Di ba? Kaya ang ine-emphasize palagi ni Pablo sa mga writings niya ay yung love, humility, forgiveness, sharing what we have. Everything has to do with social life social life natin sa church, sa community, di ba? Sa lahat ng ginagalawan natin. Kaya pagka ang pinag-uusapan natin ay becoming like Christ, I believe it is very clear, di ba? Sa tanong nga ni Brother Mon, it is very clear talaga. It's not about how much authority we have over someone. It really has to do with how we are living our lives in Christ-likeness.
in the way that we love others and in the way that we treat others. At yun ang ini-exemplify natin sa mga tao na dinidisciple natin. And of course, ang unang-unang object ng love natin ang Panginoon, that we love him more than anything. And so that if we want to show our love for him, ang utos niya sa atin ay mahalin natin ang ibang mga tao na kagaya ng pagmamahal niya sa atin, and to make them his disciples. So, mahalaga na turuan natin yung mga dinidisciple natin talaga to live the same kind of life that we are living in that way. Yeah. Yes. Amen. 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 Kaya yung lording over another person, hindi part yun nun. Di ba? Yun ang danger nga ng yun ang danger ng not focusing on becoming like Christ yourself eh. Kasi ang mangyayari, ang magiging focus mo ay making the other person basically submit to you instead of submit to Jesus Christ. How do you consider sa apostles transfer of power na sinundan ng mga Pentecostal na apostol din daw sila dahil sa may transfer of power and they demonstrated it in a TV? What is your consideration in that? Well, again, ang problema na naman nga ay nakafocus doon sa doon sa positional authority na ganito ako, ito dapat ang authority ko. More than following the humility of Christ who humbled himself. Sabi nga sa Philippians chapter 2, di ba? He humbled himself and being found as a man, he became a servant. And as a servant, he humbled himself again and allowed himself to be crucified on the cross, to die on the cross. So it's very much it's very much different from the thinking na na magi akong authoritarian at magi akong boss ng lahat ng mga tao na pinaglilingkuran ko. If anything else, sabi nga ni Jesus, if you want to be first, be the servant of all. Amen. Okay, si brother, may dagdag si Brother Teddy. Nasa si Brother Teddy? And then, Hello. si Brother Jack. Yeah, so, medyo masesegue kasi medyo malayo doon sa pinag-uusapan yung aking na dito sa na mga scripture na present kanina. But this is one thing that siguro makakatulong sa atin. Kasi marami na akong natatanggap na mga liham din, marami na rin ako natatanggap na mga tanong paano daw mag-ministry sa mga mahihirap na lugar. Siguro bahagi ito ng napapag-aralan natin when Jesus picked up his territory of ministry. Sabi doon ay he went to Naphtali and Zabulon. That's part of Galilee. And Naphtali and Zabulon is in the book of Isaiah is a place of darkness. Di ba? So parang kung pipili ka ng ministry area sa ka ba pupunta? Gusto mo bang piliin yung lugar na a big city or a city that you can benefit from, progressive, something like that. Pero nung binabalikan ko nga yung gospel, I have also questions. Bakit ito pinili niya? Bakit Galilee? Bakit Naphtali and Zabulon was ang description niya is a place of darkness? Habang ginagay niya yung mga alagad, iginagay niya yung kanyang mga alagad into somewhere where people are helpless, lugar na katulad ng feeding of the 5,000. Bakit hindi niya ginawa nung siya ay nasa main village? Bakit ginawa niya nung sila ay nasa part of the mountain na wala kang pagkukuhanan ng kahit na ano? It seems to me like, God led Moses into the wilderness and Israel into the wilderness na wala na kahit ano. That they can only, where can we call? Sino makakatulong sa atin? Sino makapagbibigay sa atin ng
ng pagkain dito, wala tayong makukuha ng kahit na ano dito. Like leading us into dry land, leading us into something that is katulad nito, na dalawang example ito, isang 5,000, isang 4,000. Na nakita natin that he is leading these people into such a place na as in wala kang pagkukuhanan. Kung tayo ay mapapunta doon sa mga ministry area na ganun, papaano? How could we really rely on the miracles of the Lord to provide for us? Pastor Tito, Prof. Tito. Okay. That's a good question. Kasi pagka tinignan nga natin, ang buhay sa lupa ay puno ng mga challenges. Pag nalagay ka sa isang lugar na kagaya nun, ang isa sa mga challenge natin a lot of times ay mga material things. Now we know na si Jesus mismo as a God who took on the form of man, lived a life na kumbaga as ang term na pwede natin gamitin is as a commoner. Diba? Hindi siya nabuhay ng buhay na marangya, pero nabuhay siya at lumaki siya sa buhay ng isang pangkaraniwang tao. And so what did he do? He worked, I believe. He worked. And of course, what we know is that when he started the ministry, may mga tao naman na nagsuporta sa kanya. Pero one of the comments na alam natin na famous na ginagamit din natin ay the Son of Man did not have a place where to lay his head. Di ba? Sabi nga niya, ang mga ibon, may mga nest, meron silang tutulugan. Pero the Son of Man, wala niyan. So what he's saying is that ang buhay ko bilang isang tao ay hindi buhay ng karangyaan. So hindi naman wala naman tayong record din sa scripture na nagsasabi na every morning perform siya ng miracle para may kaining breakfast, di ba? At nung lunchtime, nag-perform ulit ng miracle for lunch and for dinner, di ba? So what we know is that he relied on what was available physically. At yun ngang mga miracles na ginawa ni Jesus, as we mentioned already kanina, sabi nga ni Ted, is makikita mo, laging there is a purpose. It is sabi nga sa inyo, sabi nga ni A.B. Bruce, is that it is really targeted on the 12, that they may know fully na siya nga ang Son of God, that he is the Lamb of God that takes away the sin of the world, and that he is the Messiah. Kasi yun ang main point nakilalanin mo si Jesus not only as someone who can perform miracle like some of the prophets, but that he is the Messiah, that he is the Savior of the world. Yun din ang dahilan kung bakit nung pinayagan niya ang sarili niya na hulihin at mamatay sa krus, nagkaroon ng crisis of faith ang mga apostles. Kasi at that point, nung hinuli siya at then naipako sa krus, ang crisis of faith ng mga apostles ay, teka muna, kaya naman niyang gawin yung miracles. Bakit ngayon pinayagan niya na siya ay bakit ngayon parang wala na siyang power? Bakit parang wala siyang power? Hindi niya kayang labanan yung mga tao na umaaresto sa kanya, at hindi niya kayang labanan yung mga tao na nagdudulot ng pagpapahirap sa kanya. And so they came to a crisis of faith. But then of course, alam natin na resolve yun by the resurrection. And I believe that is a very important lesson para sa atin. Kasi pagka tinawag ka ng Panginoon to minister sa areas na mahirap, halimbawa mahirap financially, or ang lupa ay matigas,
that it will require you na madaming pagbubungkal ang kailangan mong gawin bago ka makapagtanim talaga sa paghahasik ng ng salita. Remember that even the apostles went through a crisis of faith. Di ba? Went through a crisis of faith. They did not follow Jesus Christ, only a few of them. But then, the good news is that hindi naman nag-give up si Jesus sa kanila. Kasi nga, nung nag-resurrect siya from the dead, pinamalita pa rin niya doon sa mga apostles na nang iwan sa kanya that He is risen. And that is so important for us to understand and to know and to believe na bagaman nandun tayo sa point pag minsan na parang ang provision ay kulang, we must remember the resurrection. We must remember the resurrection. Na hindi si Jesus na natiling patay. Meron siyang gagawin. Meron siyang gagawin. Ang totoo, ang mga alagad nga, di ba, si Pedro, ang sabi niya, ano ngayon ang gagawin natin? Sige, I'm gonna go back fishing. So, hindi naman sila pinigilan ni Jesus to go back fishing. They did go fishing, and while they were fishing, nagpakita si Jesus sa kanila. Di ba? Hindi nga nila alam na siya nga yung nagpakita sa kanila while they were fishing. Wala silang nahuli all night. And then sabi ni Jesus sa kanila, itapon nyo yung lambat sa kabilang side ng bangka. And then they did. And then they recognized that it was Him. When they recognized that it was Him, ang sabi, si Pedro, nagkandara pa na tumalon sa dagat at lumangoy. Di ba? Papunta sa shore. Dahil na-realize niya na si Jesus pala. At nung nakarating sila sa shore, meron ng breakfast ready sa kanila. So, hindi sila pinigilan ni Jesus, to go back to fishing. Pero again, inassure sila ni Jesus na andito ako para sa inyo. Andito ako para sa inyo. And then later on, kinonvene uli sila ni Jesus at sinabi sa kanila na ganun pa rin ang mission. Ganun pa rin ang mission. And that is for the kingdom of God, the kingdom of heaven. Kaya bago siya nag-ascend into heaven, kinonfirm niya sa kanila na you are to make disciples of all the nations. Di ba? So, pagka mahirap ang sitwasyon, I believe God allows you to find a way to provide for what you need. And even as you are doing that, kung wala kang huli, I believe si Jesus ay darating at magsasabi sa iyo na itapon mo yung lambat sa kabilang side to help you find a catch. Diba? To help you find a catch. But then to confirm to you na meron siyang mission pa rin para sa iyo na huwag mong kakalimutan. So maaaring dahil sa hirap ng buhay dyan sa lugar, you need to work something extra. Walang masama doon. As long na hindi mo nakakalimutan ng mission. And that continue to trust and believe yung resurrection nga. Namatay si Jesus pero nabuhay na maguli. There is something that He will bring to life as you continue to obey Him. Kasi si Pedro nga, di ba, nung nagduda siya at lumubog, all he needed to do was to say, Lord, save me. And immediately, hinawakan siya ng Panginoon at inangat sa tubig at ibinalik sa bangka. Di ba? Kasi ganun kabuti at kalaki ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa atin. Ang ating Diyos, ang ating Rabbi, ang ating Panginoon. Amen. Sister Ruth. Well, I praise God. I really, really appreciate the Okay. message, brother. Praise God. Obedience, no? Mag-special prayer muna tayo. Kay Nag-ponder muna ako, Brother Ador, sa message yung kay Peter. Obedience obedience kasi kung si Peter nag-i-insist sa kanyang knowledge sa fishing, hindi siya naniwala sa tao na nagkaman sa kanya na i-cast the net in the other side. Kung hindi siya nag-obey, wala din. So, Right. obedience. Yes. Yes, that's correct. Yes. Yung obedience napakahalaga. Right.
you. Men, Bro, thank you. Bro, thank you. saglit. Praise God. Mag-prayer muna tayo and then linger longer kung meron pa kayong tanong. Wala. Are you going anywhere? Ako? Are you Wala. stuck in the snow? Snowed in kami. Bawiin natin ang Brother Tito, ang ating simba kanina na cancel. Oo nga, kami din eh. Sila Brother Boy, kakanta muna kayo bago tayo mag-prayer? Ha? O mag-sing-along tayo afterward. Karaoke. Ha? I will not continue my question. I will not continue my question. Saglit, sino Brother may Jack, question? mag-prayer muna tayo kasi na tayo above the minutes natin. I-stop ko yung yung recording and then pwede ka magdagdag. But can you pray? Close in prayer. Ako magpe-pray? Can you include Brother Junjun? Continue si Brother Junjun. As of now, teka muna, tanongin mo natin si Sister Terry. Ano ba situation ni Brother Junjun, Sister Terry? Nakamute ka. Observation pa rin. Hindi kumakain. Hindi makakain. Gusto kumain, hindi makakain. Hindi pumapasok. Hindi pumapasok yung tubig sa intestine niya. Hindi pumapasok. So yun ang situation. So ganun pa rin. Apat na araw, ganun pa rin. Bubuksan daw ang tiyan. Observation for days. Peg tube na lang na, Sister Terry. Sa stomach ba, butasan, doon ang feeding. Sige, yan natin i-pray, Brother Jack. So at least natin situation. Paki-mute lang kasi ang feedback Ang feedback. Okay, Brother Jack, let's pray muna. O baka sa yung Sige, let us pray mga minamahal na mga kapatid. Amin pong ipinagpapasalamat ang isang napakagandang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin during our class meeting nito ng COC PhilAm. At nagagalak kami ng aming speaker ay ang aming minamahal na professor sa seminary na kamanggagawa. Nagagalak kami, Panginoon, na pakinggan ang mga insights at mga wisdom, ang knowledge na ipinagkatiwala mo sa kanya upang patuloy niyang may spread ang truth. Hindi lamang sa amin, kundi kami na sabihin na namin na di-disciple niya ay pwede po namin i-transmit ito sa iba na magiging disciples din in return upang tunay na may palaganap namin ang iyong ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. Salamat po. Yes, Lord. And so now we pray for Junjun, Father God, sapagkat alam mo po, ang isang mapagmahal na ina ay hindi titigil hanggat meron siyang nakikita, nababanaag na munting pag-asa. And so, I pray in Jesus' name na makita ni Sister Tere ngayon na ikaw yung liwanag ng Zabulon at ng Naphtali, Father Lord God, na kung saan kailangan niyang tiisin ang ministry ng kahirapan upang kami na mahirap, kagaya ng kami na hirapan sa financial o pamambagay o sakit, the Lord, ay mayakap ka namin sapagkat matouch lamang namin ang hem ng iyong clothes ay is enough for us to be healed, O Lord God. Kagaya ng sinabi mo sa Isaiah, by your wounds we are healed, and so therefore ini-inject ko to sa puso at isipan ni Mr. Tere na kailangan niya, Panginoon, ng isang action ng faith. Iakbang niya ang kanyang pananampalataya na maniwala sa kung paanong ang buhay ng kanyang alagad na pinagkatiwalaan sa ministeryo sa mga Hentil at sa mga Hudyo na si Pedro ay nadulunod the Lord. By that time, the Lord stretched forth his hand and he grabbed Peter na malulunod, Panginoon. Lord, the same thing ang nangyayari sa buhay ni Sister Tere. Pero Panginoon, nakikita mo
kayang-kaya mo. At kaya din ng pananampalataya ni Sister Tere na i-grab ang hand mo, Panginoon, upang magpatulong sa iyo because you are our loving physician na wala ng iba, Panginoon. Ang mga doktor ngayon, pineperahan na lang sa nakikita namin, Panginoon, kung ano-anong experiment ang ginawa kay Junjun. But then, oh Lord God, you see everything. Yes, Lord. Nakikita mo lahat. At dahil Yes, nakikita mo lahat, ipinagkakatiwala namin sa iyo ngayon, Panginoon. yes, Ang Father. ikaw, Panginoon, ang mag-mediate. Tuldukan mo, Panginoon, Yes, ang Lord, yes. kagatan ng puso at Yes, isipan Jesus. aming kapatid na ito at ng kanyang pamilya upang, Yes. Panginoon, ang curse ng financial instability ay mawala sa kanya, Yes, Panginoon. Father. Yes, Lord. Oh Lord God, embrace them, oh Lord. Give them your very hope. Give them your very peace. Give them your love. At Yes, Lord. matutunan ito sa pamilya, Panginoon, na ang kini ng lahat ng ito. Yes, Sister, Lord. I claim them, Pastor. And then, oh Lord God, we pray na i-sustain mo po ang aming ministry online na ito ng COC PhilAm Fellowship. Dear Yes, Lord. God, be with Brother Ador, be with the other leaders, and be with Anthony and Charles and David, the Father, Lord God, and the rest. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga leaders namin sa COC Fellowship nito na pagkalooban mo sila. Himukin mo, Panginoon, ang mga may kaya, ang mga may gustong tumulong sa mga ganitong ministry online, na maging very generous sila, Panginoon. Yes, At Lord. iextend nila, Panginoon, ang kanilang generous heart sa ministry nito. Salamat Yes, po sa Father. isang Thank you. napaka-inspiring message ni Prof. Tito. Purihin ka, Thank you. Panginoon, at pinili mo ang anak mo na ito, ang servant mo na ito, na maging leader ng church namin. Salamat po. Thank In you, Jesus Christ's name we pray and we claim all them in your very name. Amen and amen and amen. Amen. Bago Amen. tayo magpatuloy, quick announcement lang. So, marami tayong wala ngayon. So, hopefully, isa doon si Brother Mike. May check-up sila. Continue pray natin kay Brother Oliver, mga recovery. Jose Lito, Tagle, recovery. Bago si Pontinares at saka si Mirafe. Recovery. Sino pa ba yung mga recovery natin? Si Brother Teope, okay na ba yung paa mo? Okay na? Kali ka lang pa ng Medyo may nararamdaman pa rin po. meron pa na. So, ang project, ang ano natin, target natin, COC PhilAm Fellowship, magkakaroon tayo ng gathering either MBS or Samoa. Depende yan. So, hopefully, makuha natin mga speaker natin na gathering natin. Si Brother Tito, kung available yan, ang iba pa, sino pa nandito? Si Teddy, sino pa yung mga ano natin sa US base or Canada base. Iano natin na ano ba yan, na subject to change. Pero hopefully matuloy ang fellowship natin sa Pilipinas. I-pray natin and then Thursday meeting, nag-gathering din tayo, nagpa-planning tsaka mga projects. So hopefully maka ano tayo. Si Sister Terry nga pala, they need some help. So kahit konting financial lang, okay lang i-ano natin. Siguro sa hopefully next week makagather kami para mapadala sa inyo. So yun lang ang announcement natin. Brother June, yung inano natin na mga projects sa mga shirts. Okay, so continue sa tanungan. Yung pahabol nyo, yung iba, kung may lakad kayo, pwede kayo magano. May ang tanong kay, ang sa nakikita ko yung ano yung sinasabi nating teacher, yung rabbi, di ba? Sa 1 Peter 4:5 sabi doon, isa lang ang chief, ang pinakapunong shepherd natin. Amen. Yun, di ba? Sa 1 Peter. Kaya lang nakakalungkod sa Catholic, meron tayong tinatawag na Vicar of Christ. Di ba? Yung vicar, kapalit ni Kristo, siya yung Yeah. papa ng lahat ng mga pastor, bishop, siya ang papa ng mga bishops. So yung isa na nakakalungkot doon. So may mga tanong kayo, Brother Boet, kung wala kang tanong, kakanta ka. Thank Ha? you, Brother Tito. Praise God.
Ay, praise God. Thank you. Encouraging. Brother Boyet. Kami lang dalawa ni Andrew dito. Po. Ganun ba? Emptiness na ba? Yeah. Oh, it's no, buried Right. size no eh. Ano, ilang feet sa inyo? 5? 5 inches? 12 to 18 inches sa Ha? amin. 12, 18 inches? Bukas pa, bukas. Pero ngayon, Bukas 12. Oo, kami nasa 12 na rin ngayon. Oo, nasa 12 na kami. Pass na yata eh. Okay lang yan, wag lang yung sa Russia eh. Ilang palapag. Grabe, nakita niyo ba yung buong apartment na covered yung apartment nila? Nangyayari yun dyan kila Linding. High-rise apartment. Oh, Brother Boyet, Brother Jack muna. May tanong si Brother Jack and then si Brother Boyet. Brother Jack, saan ka na? Actually, ano ko lang, way back 1977, sa klase namin sa gospel ni Prof. Sulit, itinanong ko na ito at na-remind lang ako nung mapakinggan ko si Prof. Tito na si Pedro ay nagpapatulong nga sa Lord. Ngayon, gaano ba kalapit si Pedro during that time sa Lord? Does the Lord do not only defies gravity, pero nagdi-defy din siya sa way na kung saan pwede niyang i-elongate yung kanyang hand to reach out for Peter who is drowning? Yun ang tanong ko kay para bang last na in-stretch na yung kanyang hand. That's no? Yung bang stretch na binanggit doon means stretch beyond, di ba? Stretch beyond the length of a normal arm length. Di ba? Yung elastic man, Brad? Oo, parang elastic man di ba? Well, we don't know exactly. Again, kaya sinabi natin kanina, it is possible na nakalapit si Pedro kay Jesus. Yeah, nakalapit siya. Enough that Jesus can simply reach down. Pero even if not, it's not impossible na, kagaya ng sinabi ni Brother Jack, it's not impossible na naglastic man si Jesus, di ba? Just to save Peter. We don't have a biblical verse na magsasabi nun na naglastic man si Jesus. But what we do know is na in-stretch. Ngayon, kung i-interpret natin yung stretch as stretching beyond the normal length of the arm of an average man, again, that's going beyond speculationally. Yes, sir. Going viral yun. Oh, Brother Boy. Matindi talaga yung mga dito, matataba ang utak, bro. Mataba utak, ano yun? Crab yun. Aligi ang tawag doon. Ang sa akin, kay Prof. Phil, dahil nung nag-aral ako doon sa seminary na sa UEC, na-miss ko tuloy si Prof. Pampilupil. Ako din. Naging si tatay. Teacher ko kasi noon siya sa Bible by books oo nga, tama. Nakikita ko sa medyo may hawag kayo ni Prof din Mas pogi ako. Yung pop. Mas pogi ka doon. kayo ni Neri yeah. Teka muna, si Boyet ba ito? De la Cruz. Opo. Boyet. Opo. Okay. Kami ang body noon ni Igay. Hindi ko nananan si Igay. Baronia. Opo. Okay, nasa California siya. Lagi ako kasi noon sa bahay ninyo dahil nga magkalapit lang kayo nila Ate Glo, mga katabi. Okay. Oo. Ang ko, Prof, yung may lang ako. Kasi ang mga kasama namin manggagawa dito pag nakakarinig na may pag-aaral tungkol sa discipleship, sasabihin kaagad na may pumapasok na ibang denomination o ibang
katuruan. Mm. Hindi naman nila kasi masyado na about sa yung pag nabanggit yung discipleship. Kasi nga yung mga may dito na si Pastor Pai. Nagkaroon kasi ng mga leaders dito sa Suxargen. Gawa ng merong nag-a-adapt ng sistema ng G12. Mhm. Meron ding yung dito sa